Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataon makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya naman hindi ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtalunan lang nila ay tungkol sa kanilang reliyon at sa isang taong ang pangalan Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung anong gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ibadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin
sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin niyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu'y nagtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling mapakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman pa po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtandaan mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Matapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Unang Biyernes ng buwan at para sa atin bilang deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, ito ay mahalaga at espesyal na araw, ang araw ng ating debosyon sa Kanya. Kaya magbigay tayo ng parangal at papuri sa mahal na poong Jesus Nazareno. Pero magandang tignan natin no, na ang hindi lang palakpak ang paraan din natin ng pagbibigay parangal at papuri, kundi ang pinakamagandang parangal at papuri na pwedeng ibigay natin sa Diyos ay kung nagmamahal tayo katulad ni Jesus. Kung babalikan natin ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sinabi niya,
Ang hindi nagmamahal ay ingay lamang. Kaya kahit man pumalakpak ka ng malakas at minsan kung may kasama pang hiyaw, pero kung hindi ka naman nagmamahal, ingay lang yan. Diba? Kaya magandang paalala sa atin, oo, tayo ay pumapalakpak bilang pagpapahayag ng parangal at papuri sa Diyos, pero sana ang pinagmumulan nito ay dahil lubos tayong nagmamahal sa Kanya. At magandang balikan, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya sinabi ni San Juan it is not that we love God first, but He loved us first. At ang sukli natin sa pagmamahal ng Diyos na naramdaman natin ay ang pag-ibig din natin sa Kanya. Kaya si Pedro, isa sa mga alagad ni Jesus, ay tinanong niya, iniibig mo ba ako? At ang sagot ni Pedro, opo, iniibig ko kayo. At hindi ba bilang mga deboto, una nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Marahil, patuloy tayong bumabalik dito kahit unang Biyernes ng buwan. Kahit siksikan, kahit mainit. Lalo na ho sa labas, puro payong ang nakikita ko. Tinitiis ang init, tinitiis ang siksikan. Lalo na ho dito sa Quiapo, siksikan ho. Saan na tao? Hindi yung mga vendor. Pero sana, tinitiis natin yon. Niyayakap natin yon, minsan mahirap. Bakit? Dahil minamahal natin ang Diyos. Diba? Pinagsisikapan natin ito dahil una nating naramdaman sa Kanya ang pagmamahal. At ang sukli natin sa Diyos, dahil una niya tayong minahal, ay tumutugon tayo na may pag-ibig sa Kanya. Kaya sana, pag tinanong din tayo ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ang isasagot din sana natin, opo, iniibig kita. Pero ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi lang po bukang bibig. Pero paano ba natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos? Paano ba natin pinararamdaman na mahal natin ang Diyos? Na tayo ay umiibig sa Kanya. Magandang balikan niyo ang pag-uusap ni Pedro at ni Jesus. Nung tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Opo, iniibig kita. At ano ang sagot ni Jesus sa kanya? Pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya ang tao nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din ho sa kapwa ho niya. Kaya sinabi ni Apostol San Juan ang nagsasabing mahal ko ang Diyos, pero kinapopuotan niya ang kapwa niya ay isang sinungaling. Sabi ho niya, hindi ho ako nagsabi ho nun. Si Apostol San Juan ang nagsabi nun sa kanya mga sulat. Kasi sabi niya, paano mo naman nasasabi na minamahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, pero kinapuputan mo naman ang kapwa mo na nakikita mo? Parang hindi yata nagdudugtong at nag-uugnay, ano? Kaya sinasabi niya, sabihin mo mang mahal mo ang Diyos, pero ang kapwa mo ay kinapopuotan mo at hindi mo pinagmamalasakitan, sinungaling yan. Kaya kung tunay tayo nagmamahal sa Diyos, at bilang deboto sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, sana nakikita din ito sa ating pamumuhay at pagmamalasakit sa kapwa natin. Diba? Nakikita din ito sa ating pag-aaruga sa kapwa natin.
Yung pag-aaruga na hindi natin iniisip yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating kaginhawaan. Di bali nang makaabala ka, basta ikaw okay ka. Is that love? Di ba? Di bali na ang iba, basta ako okay ako. Pwesto ko to. Di bali nang yung iba hindi na makasimba dahil nakaharang lahat ng paninda ko. Di ba? Yung pag-ibig ho ay naglilingkod, nagmamalasakit. Yung pag-ibig ho ay iniisip ang kapakanan ng iba, hindi ho ng sarili lamang. Yung pag-ibig ho ay handang iubos ang sarili. Kaya kahit na puro Bible quotes ang Facebook page mo, kahit quote ka ng quote ng Bible text, at kahit send ka ng send ng mga Bible quotations sa mga kaibigan mo, pero kung naninira ka naman ng kapwa mo, di ba? Nagmamahal ba yun? Pwede nga puro Bible quotes ang sinisend mo sa mga kaibigan mo, pero manloloko ka naman ng kapwa mo, is there love in that? Wala, di ba? Halimbawa ho, may iba ho na sasabihin, nanloloko sa YouTube. Kunyari, misa daw sa Quiapo. Oho. Tignan niyo ho sa YouTube, search ho ninyo, Quiapo Church Live Mass. May kita ho ninyo misa ngayon na nakalagay na date, pero yung paring nagmimisa, recorded 3 years o 2 years ago. Hindi ba panloloko yun? Nakalagay doon, June 6 a.m. Iba naman yung paring nagmimisa. Kasi alam ko sino nagmisa dito. Minsan may nag-send sa akin, Father, si Father ganito pala ang nagmisa ng 6:00 dyan, ano? Sabi ko, ha? Ako nagmisa ng 6:00, ha? Nabis to. Paano si ganun nagmisa? Wala sa schedule dito. Ako nagmisa kanina. Ay nako, fake ang napanood mo. Tapos ang nakalagay na caption, hindi ho, Father. Ang nakalagay nga hon date, ngayon Tapos oras ho, 6:00 Ay ko, fake ho yan kasi ako ho nagmisa ng 6:00. Kahit pumunta ka pa ng Quiapo. Diba? Is there love in trying to deceive others? Is that something that can give glory to God? I don't think so. Ba? Kaya ang tao nagmamahal, marunong magmalasakit sa kapwa. Hindi sarili iniintindi. Hindi ang sariling kagustuhan ang inuuna. Ang tao nagmamahal, handang ilatag ang sarili. Handang iubos ang sarili para sa iba. Kaya, di ba, ang tao nagmamahal, nagdadala sa kanya sa ano? Sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Sa pagmamalasakit sa kapwa niya. At dahil minamahal tayo ng Diyos na totoo, kahit ano man ang kahinaan natin, niyayakap niya tayo. Kasi di ba, ang taong hindi marunong magmahal at ayaw magmahal, puro pangit ang nakikita sa paligid niya. Di ba? Kahinaan ng kapwa niya ang nakikita niya. Di ba yung tao na kaaway mo, ano nakikita mo? Kahinaan niya o kalakasan mo? Yung kahinaan. But because God loves us, yes, we are weak. Yes, we have our sinfulness,
but God looks at us with love. Tinitignan niya tayo na may pagmamahal. Nakikita niya ang kabutihan sa atin. Kaya magandang imbitasyon sa atin, no? To look with love. Tignan na may pagmamahal. Makita ang kabutihan sa kapwa. At pag nakikita natin ang kabutihan sa kapwa natin, tayo ay naglilingkod at nagbibigay ng sarili sa kapwa natin. At ang tao nag-aalay, ang tao nagbibigay, nagmamahal. Kasi sabi ni Jesus, nung tinanong niya si Pedro, iniibig mo ba ako? At yun tinatanong ng Diyos sa atin, iniibig mo ba ako? Sana ang sagot din natin, katulad din ng kay Pedro, sana ang sagot din natin, opo Panginoon, iniibig kita. At sasabihin din niya sa atin, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang taong nagmamahal, naglilingkod. Ang taong nagmamahal, inilalatag ang buhay, inilalatag ang sarili para sa iba dahil una niya tayong minahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawa, isinugo tayo sa mismong katulad ng kay San Pedro. Hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating itugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alupay na yanig, ito rin ay tumahimik na ako ay tumindig bilang ko
Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghaya mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay. Ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng ang pagkaklan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Iyong bilangin ang bawat sandali. Kagalak ay wariwalang pati. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y buhay. Sabitin mo ang aking imig at ako sa iyo'y aawit.
ala ng pagkakaibigan. Sa puso'y itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tignan, alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bumubuhay. Sabitin mo aking ibig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sabitin mo aking ibig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta na mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images at Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa free school hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7,
Ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na matuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na tanging ang labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming buhay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkadali sa imo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang. Ipagkaloob mong itong aming pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.